Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako pala si Jaya Linel S. Mercado. Andito po ako ngayon sa Santa Barbara Elementary School upang ating kilalanin ang kanilang outstanding araling palipunan teacher. Magandang umaga po, ma'am. Hello po. Ako po pala si Jaya Linel Mercado, na estudyante ng Baliwa Polytechnic College po. Ako po si Ginang Maria Luisa R. Felipe mula sa Santa Barbara Elementary School. Ako ay 51 years old. May 3 anak. 2 babae, 1 lalaki. Sa ngayon, ako ay nagtuturo sa Baitang 2, may Turosal. Ilang taon na ako sa serbisyo, 27 years na ako nagtuturo. Nagsimula ako sa Marilao ng 7 taon. From 1996 ako nagsimula doon eh. And then nalipat ako ng 2003 sa Tarcan. And then after that, 5 years, napunta ako dito sa Santa Barbara kung saan ang aking principal na si Ma'am Lorelina Sierra, nilipat ako dito kasi yung bahay namin is malapit lang dito. Bakit po gusto niyo pong magturo? Pangarap niyo po ba yun? Or mula nung bata po kayo, yun talaga po pangarap niyo? Mula pagkabata ko, meron ako naging guro, si Ma'am Lucila Trinidad. Grade 1 at grade 2 ko siya naging teacher. Ang husay niya, ang galing niya magpabasa. Parang in-admire ko siya in a way na hanggang pag ko, sabi ko sa sarili ko, gusto ko magturo. Pagkatapos nun, nakita ko rin sa mga kapitbahay namin na pag teacher ka, sabi nga nila, walang mayaman na teacher eh. Walang mayaman na teacher. Pero ang nakakasigurado doon, ang mga teacher na kapagpapatakas ng anak. Bakit ko nga ba gustong magturo? Siyempre, pakiramdam ko kasi mahal ko yung bata. Mahal ko yung ginagawa ko. Lahat naman ng trabaho ay magiging magaan kung gusto mo lang yung ginagawa mo. So bilang guro, yun yung nasa puso't isipan ko, mahal kong magturo kasi gusto ko may matutunan sila sa akin, maging part ko yung nalalaman ko, maiparamdam ko sa kanila na pag minamahal mo ang isang tao o minagmamahal ka sa mga bata, mararamdaman nila yun at matututunan din nila yung aralin na gusto nating ipaalam sa kanila. Yun yung dahilan kung bakit ko gusto magturo. Ano po yung naramdaman niyo, ma'am, na kayo po ang napili bilang outstanding araling panlipunan na i-interviewin po namin para sa World Teachers Month po, ma'am? Hindi ko naman ikakaila pero syempre nung una nagulat din ako. Kasi dito sa Santa Barbara halos lahat ng guro ay napaka mahuhusay, magagaling. Since siguro inisip ko na lang since araling panlipunan, ako ang district coordinator, so inirelate ko na lang doon yung tanong mo na yan na bakit ako ba. Bilang araling panlipunan teacher, ang aming supervisor, EPS Sir Bonglagi, ay talaga namang napakarami niyang mga ginagawa upang makatulong sa mga kaguruan, sa buong kaguruan ng Bulacan. So, dito sa Baliwag, bilang district coordinator sa Baliwag South, masasabi ko na siguro kinakikitaan nila ako ng mga gawain o yung mga gampanin ko ay nagagawa ko ng tama, kaya siguro nahirang ako bilang outstanding teacher ng araling panlipunan. Pero inuulit ko, maraming mahuhusay na guro dito. What are your accomplishments as AB teachers? Sa bawat sakripisyo at pagsisikap ko ay tinutumbasan nito ng Diyos ng mga biyaya. Noong 2013, ako ay hinirang bilang regional awardee ng Guro ng Pag-asa, naging outstanding coordinator ng Baliwag South, Best SPG School Coordinator 2008 hanggang 2021, Outstanding 4PC School Coordinator 2015-2019, Outstanding SPTA School Coordinator 2019 hanggang sa kasalukuyan,
Ano po yung pinaka-memorable niyo po na award bilang AP teacher po? Yung aking 2013 Regional Search ng Guro ng Pag-asa. Kung nakikita mo nga, ito yung kasuotan ko noon eh. Pero hindi na kasya. Ngayon po, nung during pandemya, may mga modules po kasi kaming ginawa. So napabilang po ang inyong lingkod sa pagsusulat ng module sa grade 5. Nagkaroon po ako ng 2 module sa grade 5. Ang title noon ay tungkol sa kultura. And then, yung isa po ay tungkol sa third quarter, kolonisasyon. Meron din po akong ginawang video lesson. Isa din po ako sa napiling gumawa ng video lesson sa grade 3 naman. So, yun po ay ginamit namin during pandemic time. At ngayon po, muli po, mapalad po ang inyong lingkod dahil isa din po ako sa naatasang sumulat ng isang module tungkol sa buhay ng ating ginagalang Mariano Ponce, ang ating local bayani ng Baliwag. So, ito po ay isang karangalan sapagkat 20 teachers po ang napili at ako po ay napabilang doon. So, masasabi ko na isa ito sa napakalaking bagay para sa aking buhay pagtuturo kasi imaginein mo mga kasama buong Bulacan ang gagamit ng module na ito. Babasahin nila, pati yung mga anak ko, mga apo ko. Ako po ay merong anak na nagtuturo din eh. Grade 5, katulad nga kanina na sabi ko, anak, yung module na yan, ako gumawa makikita mo. So, napakalaking achievement para sa akin. Yung ganun. Pero, inuulit ko, mahirap. Hindi madaling gumawa ng module. Mahirap siya. It takes time para matapos, mapolish mo. Pero pagkatapos ng output na yun, talaga namang yung pakiramdam mo sobrang saya. Naniniwala ako, para magtagumpay palagi sa buhay, kailangan mo maging mababa ang loob at maging mabuti. Hindi natin masasabi na matagumpay ang isang tao kapag mayaman lang siya. Mas matagumpay ang tao kapag nagpakita siya ng kabutihan sa ating kapwa. At ito nga ay ang aking pagtuturo. Ang pagtuturo ay isang pribilehiyo, isang propesyon na nangangailangan ng determinasyon at isang trabaho na dapat lakipan ng pagmamahal at sakripisyo. Ako bilang isang guro ay handang patuloy na paglago at pagkatuto nang sa gayon ay mahubog ko ng mas mabuti ang buong pagkatao ng aking mag-aaral. Kaya at napakasarap sa pakiramdam ang magturo, lalo na't ang asignaturang itinuturo mo ay patungkol sa sarili mong bansa. Marami na akong mga programa o kabilang ako sa mga programa at proyekto ng Bulacan sa ilalim ng pamamahala ng Sir Bong Lagi na isinagawa upang makatulong hindi lang sa aking mga mag-aaral, kundi pati na rin sa aking mga kasamahang guro. May mga materials kami na ginagawa bilang coordinator kung saan ang nagbe-benefit nun ay mga kapwa ko guro o mga guro sa buong Bulacan. Ang pinakagusto ko sa pagtuturo ay yung walang katapusang proseso ng pagkatuto. Lifelong learning, yung ika nga. Marami akong bagong kaalamang natutunan na handa lang ibahagi sa iba. Bukod dito, yung makita mong natututunan ng mga mag-aaral, hindi lang ang haralin na itinuturo mo, kundi pati na rin yung aral na magagamit nila sa araw-araw. Alam nyo anak, ang mahalaga sa pagtuturo, ang mga bata na yan, makakalimutan nila yung baby bobo na yan, 2 plus 2 is 4, makakalimutan nila yan eh. Ang mahalaga, maikintal mo sa isipan nila yung pagmamahal, yung values na matututunan mo. At yung mga natutunan natin sa mga heroes na yan, yung pagiging mababang loob nila, pagmamahal sa Diyos, yung pagiging makabayan, yung hindi sila mabibili ng mga boto. Alam nyo naman, pag eleksyon, yun dapat ikintal natin sa isipan nila. Hindi naman ako tinutukoy ko sa araling panlipunan lang. Lahat ng subject ay yung mga good values na yan ay itinuturo natin. So para sa akin, yun yung mabuting maituro natin sa ating mag-aaral. Yung pagiging mabuting tao. Ano ba yung ayaw ko sa DepEd? Actually, wala naman akong ayaw sa DepEd.
lahat naman ay gusto ko. Kaya lang, minsan bilang tao napapagod ka rin. Kapag ikaw ay guro, hindi 8 hours hindi katulad ng iba na after 8 hours, so tapos na wala ka ng gawain. Ang pagiging guro, kahit sa gabi may report ka na. Meron ng biruan na sinasabing rush, from Russia with love yun. So, yung mga report na yon ay rush report. Ibig sabihin, kahit nasa bahay ka, family day, even Sunday or Saturday, you have to accomplish such reports. So, pag mahal mo ang isang bagay, kahit napapagod ka, katulad ng sinasabi ko sa inyo, mahirap magturo, maraming reports. Pero pag mahal mo ang isang bagay, kahit medyo naiirita ka na in a way na hindi mo na gagawa yung ibang gampanin mo at nakatuto ka lang sa pagtuturo, dahil mahal mo, makakalimutan mo yon. Ang mahalaga, pa-accomplish mo. Ako bilang si Ma'am Luisa, siguro masasabi ko na hindi ako kasing galing ng iba. Napakaraming matalino dito sa paaralan. Pero marunong akong sumunod. Siguro rin yung qualities ko na masasabi ko, kaya ako nandito sa kinatatanyuan ko ngayon. Marunong akong sumunod sa utos ng principal at lahat ng bagay tinitake ko in a positive way. Kumbaga, I learned to see positive things in every situation. Minsan, naiirita din, pero pagkatapos nun, ako naman na bahala. Ang tunay na katangian ng great teacher o dakilang guro ay yung palaging nakikita ang positibong bahagi ng bawat sitwasyon. Handang ibigay ang 100% ng kanyang oras, puso, talino at talento para sa bata at para sa bayan matatag. Para sa bata, para sa bayan. Maraming salamat po ma'am sa pagpa-unlock ng isang interview. Sa group po namin, meron po kaming konting po na present po na ibibigay po namin sa inyo ma'am. At saka yung certificate na galing po sa amin. Maraming salamat. May kasong pala. Certificate. Ito yung kayo mga certificates of appreciation. The following award is given to Maria Luisa R. Pinipes. This certificate is awarded to Maria Luisa R. Felipe for being the outstanding Aralipan Lipunan teacher at Santa Barbara Elementary School. We recognize their hard work, dedication, and willingness to go above and beyond, demonstrating competence in the field of education. This certificate award on September 2023 awarded by BA Ed 2C student first SEM 2023-2024 Baniwa Polytechnic College. So,